Kung ko lang bigyan sa father ng Jefferson, sabi niya, escape from the Lord. Ganyan po yung nakita natin. Maliwanag. Kaya, dito po kasi, sa Biblia din masasabing mayroong span, no? Which signifies, wala mababa ka dyan na call. It's part of the backside na yan, totoo po yun. Yung itinahayag ng Abraham, alam mo pala, si Erekyo, hindi mo yung mababasag sa Biblia, which is considered the backside yan. Ay hayag. Ngayon, ito po, may marami pong doktrina dito na nabuksan. Marami pong mga doktrina sa Biblia dito na hindi nila lubos na nalaman. Mga misteryo na hindi nila lubos na nalaman, na ayon po sa Biblia, dito po sa aming panahon, sa pagditong anghel, lahat ng misteryo na hindi nila alam ay sa atin po mabubuksan. Ito po yung ating panahon. Mabubuksan, kaya ako, ang nangyari nung lumabas na po si William Marion Branham na kinikilala natin propeta, noong 1963, pinahayag na yung unang silyo. Nung inihayag, di ba, yung unang silyo, ano yung panahon na takot nun? Hindi po ba dito? Ayong nagbabasa. Hanggang sa 325 AD, kaya pasok po nun. Kung yung siyos ang pagbabatayan natin, hindi yung puro-puro na tuto, bakit bro? Kung sa siyos na libro, yung batayan natin. Kasi, yung narito po, ang espiritu na sumamit po sa mga, ito po, yung mga sumamit dito, ng espiritu, ay yung tinatawag na yun, espiritu. At dito naman, kaya nung nakinig sila sa pangalan ng mga taong ito, at sila'y namatayanan sila ngayon. Lasang 300% of time, amen po. Kasi nakinig sila so they were there. Yan, nandun na kasi nakinig sila sa mensahe sa kabilang panahon. Amen. Which according to the scripture, may isang libro na bukas na that is not so of God. Yan yung libro na kung saan mayroon na talaga siyang ipinalaga before the foundation of the world. Sabi ni Pablo, chosen before the foundation of the world, yung mga pangalan nito ay talagang nandun, kaya walang mawawala sa lahat ng itinalaga ng Diyos. Ngayon, pero, nung nangalan po yung mga pangalan na ito, sina Paul, si Ireneo, at yung mga fivefold ministry sa kanilang panahon, mayroon din espiritu ng Antikristo nangalan din. Ano yung espiritu ng Antikristo? Ay yung tinawag na puting kabayo. And, on that time, tinawag itong for sin. And then po, at itong nung nangalan yung Antikristo ng mga nangaral natin, ito yung mga naniwala ko. So, sila yung naniwala, agad sila sa impyerno. Siyempre, nandun na sila ngayon. Kasi bakit? Puting kabayo yung pinaniwalaan mo Ayaw natin nalaman yan nung nangaral si Brother Branham. Hindi sa panahon ni Pablo. Hindi sa panahon po ng mga nandito. It is the time of Brother Branham. Ganyan po yung nalaman namin. Sumunod na naman po yung second thing na mahigit 1,000 taon na sumunod na yung red naman. Like the spiritual red horse na simbolo ng red, maraming pinatay. Alam nung namatay yung naniwala sa kanya, they were all in hell. Ngunit sa panahon naman dito na face of an ox, I should say, like an ox, sabi niya, kasi ox experience pagkat pinarap nila ang kanakayan ng waglang nila itry doon ang ating Panginoong Yesus Kristo. They were under the anointing of His Spirit. First, tayo sa panahon ni Pablo. Dito naman, ox.
So makikita niyo po, Lion Ox, yan po yung 4 forces na nagbabantay sa Moses, di po ba? Bumaba na po at sila po yung sumalit sa mga tao, kaya nung namatay ang mga ito, ay sila pinatay. Itinayo lang ang mensahe, kaya na Ox. Kasi iniamay nila yung kanilang buhay, at yung kanilang mga tsupanibali ngayon sa langit. Amen. Ganon din po yung black hole sa ating panahon. Remember, black holes and eagles, the face of a man in the eagle anointing, mayroon pong overlapping. Kayo pong mga ministro, alam ko na alam niyo po yung sinasabi ko. Overlapping, bakit? Si Brother Branham sa kanyang panahon, siya lamang po ang dinala ng Diyos sa first dimension para makita niya yung mga tao nandito, yung mga kanyang constructed. I mean, 6 dimension, I should say. Thank you very much. Bakit? Siya po ay under the anointing of an eagle. Kaya nga niya naunawaan sa kwarto. Alam niyo ba, nasa kwarto siya, sabi ni Brother Branham. Kung sabihin ko lahat sa inyo, yung kung ano yung isang silyo at ipapaliwanag ko, sabi niya, mga 3 buwan. Bakit? Yung 3 buwan kasi, yung kanyang kaluluwa ay tumagos beyond the curtain of time. Kasi doon hindi pinaliwanag ng Diyos. Yan po yung sabi niya. Why? Because he is under the anointing of an eagle. Nag-overlap is under the anointing of an eagle to reveal this truth. Kasi kung walang anointing ng atin na kailangan, alam mo, di wala siyang pinag-aralan din. And that's why the eagle anointing must come down in order to present this truth to them. Now, yan po yung kanyang panahon. Dito naman, marami po yung nagkamali. Kung kayo po yung nagbabasa ng church ages na dito Mayo, dito po yung tinatawag nilang face of a man. Or yung kontra sa black horse. Black horse, this is the money-making scheme in the church, authored by the Roman Catholic Church, and even in the message. Yes, this is the money-making scheme. That is the black, at tayo po yung dito, alam po natin yan. Bakit? Ang ibig sabihin po kasi ng disease is, yung akala mo'y tama, hindi pala. Alam mo naman, nag-isip, magpapagina siya pa na sa'yo, na may sukay, maniniwala ka? Hindi. Kailangan magkaroon siya ng magandang itsura at parang napakagaling yung para ano. Tapos bibigyan pa ng pera. Oh, this is a very, very deceiving technique according to Revelation chapter 13. And what is the manifestation of the black? Sino po yung nagpapagod? Si Satanas. Sino po yung nagpapagod sa Amerika? Of course, Satan sa Roma, nagpapagod po yan sa Amerika. Sino ang nadamay? Isa po ang Pilipinas. Kasi bakit ano ba yung tinitira ni Satanas? Katoliko, hindi. Sa loob po ng mensahe. Ganyan po ang nangyari. Manang sa eagle, sila ay namatay. Lahat, pati ang sila ay namatay ang mga ito, may scratch, masakit. Amen? At remember, lahat ng mga nanditong tao, kailangan sila ay ma-judge sa white room. Amen? Inilipin lang iba ng taon na inilipin, nagalok na ba? Hindi pa po, amen? Ngayon yan na, fourth sin nakita natin na yung fourth sin pala ay yung eagle anointing and the pale horse. Yan, which is the pale horse sa atin po kayo kinaharap. Yung pale horse, sabi ni Brother Branham, alam na lang daw natin na pale horse na kung nandyan na po yung squeeze, the World Council of Churches will join force with the Roman Catholic Church to squeeze those heretic followers of William Marion. Nangyari na ba? Hindi pa po. Kaya sinabi ko na ito na yung kakahayagan na mangyayari sa harap. Pero naihayag na. Sa spoken word, naihayag na po, di po ba? Ngayon, yung fixing nung nabuksan, so under the altar. So, under the altar, nandito po sila sa baba. Nandito sila, sino sila? Yung mga pinatay, Mussolini, Hitler, and so on and so forth na mga Jew.
Na hinihintay nila yung kanilang redemption, pero hindi pa maibibigay yan unless yung 144,000 Jews ay mamamatay tulad nila. Ano? Nangyari na po yan. Hindi pa po. Pero naihayag na po. Yes. Amen. Naihayag na pero hindi pa po nangyari. Yan, nandyan ito lahat ng mga naniwala sa mga mensahero. Nandun lang sila sa langit. 16, ito na po. Tapos yung 16. Yung 16, ang opening of the 16, sabi ni Brother Van Ham, magkakaroon ng great earthquake. Ang sabi niya, America or California will sink. Nag-sink na ba? Hindi pa. Yan. Yan po yung maganap na yung 15, ay yung 16, mag-sink ang California, tapos yung Jewish, yung Gentile prophet, pupunta po dyan sa mag-perform ng signs and wonders. Doon po sa Hudyo at na makikita ng 144,000 Jew, mag-reply sila, pero ang problema, bakit nakintin ang nangyayari? Ibig sabihin, third full manifestation na po. Naganap na ba? Hindi pa po, pero naihayag na. Sabi pa, propeta kasi ang trabaho ng propeta, maghayag ng mga bagay ayon sa Biblia ngayon na mangyayari sa kinaharap. Kaya nga itinaliwanag na niya yung tribulation. Ano ba yung maniligtas sa tribulation? Foolish virgin. Yan sila, mamamatay. Naghayag na. Eh yung pangkito, saan? Sa langit. At may mabubuksan na libro. Yan po. Dito po yung pagkaalam ko na 17, ito po yung sinabi ni Brother Balma, na when the book of redemption is finished, Elijah was standing there, Moses, Adam, all the way. The priest, the subject, sabi niya, ipapaliwatig niya, iniribigin niya, yung mangyayari sa akin. Ito po yung sinabi ni Brother Balma. Yan po yung pagkaalam ko po sa 17. Para magbigay naman po yung mga iba. Ito po. Kasi book of redemption, yan po yung opening of the 17, napakaliwanag. Kasi yung kinupan natin dito, yung 7, inihayag na po yan ni Father Branham. Yan na po yung sinabi ni Pastor, yan kanina na unwritten word. But, was it fulfilled? It is revealed. Amen. First of all, 100%. Ako po ay nakikita sa kanya. The backside was revealed based sa sinabi ng prophet. I always don't lie. But, the question nung i-reveal, naganap na ba yung 16, 15? No, it's not yet. At even the 17 in heaven, ito po yung sinabi. No angel singing, no praises, no altar service, no nothing. 17. Po na nasusundan niyo po mga kapatid. Ito po, no angel singing, no praises, no altar service, no nothing. There was silence, the hush of the silence in heaven for a half an hour. Oh, the house of heaven was silent for this half hour. When the 17th mystery in the book of redemption was broke open. Ito po, pag ito, saan po sa langit? Kung mapupuksan na daw yan, there was half hour of silence. Think of it, but it's from the Lamb, breaks it. Hindi po si Brother Branham, the Lamb on his corporal body, yan po yung mga ibang sinabi niya, you know what, they are nobody, I believe. You don't know where it was, they just stopped. Why? Why is it? Ano ba yung nandun kasi sa book, Lamb's Book of Life, or Book of Redemption? Ano ba yung first king doon? Ano? At ito nga po yung mga
mabubuksan yung book of redemption ay may another seven seals. Ano ba yung nilalaman ng unang seal sa book of redemption? Ano ba yung nilalaman? Kung mabubuksan yun, ano ba yung nilalaman? Because that is the reward, award giving day, sa nilalaman. Kung mabuksan yung unang seal doon sa book of redemption, ano ba yung nilalaman? Yung pangalan po at reward ng mga naging overcomer po dito, sabi ng Church Angels. And that is in heaven. Amen? Ganon din po yung second seal. Ganon din po yung third seal, tayo po sa court. Sa case naman ay magbubuksan sa mga Hudyo. Sa case naman po ay magbubuksan sa mga foolish virgin. At yung seventh ay pagpunta natin sa eternity. Yan po yung ating kong nawawasan. Ituloy po yung sinabi po dito, all the host of heaven was silent for this half hour when this seventh seal in the book of redemption. So, book of redemption pala, yung mabubuksan sa half hour of silence. Asan po yung book of redemption? Yun po yung nakasulatan ng ating pangalan. Yes, I believe with all my heart. Hindi po ako kumukontra sa mga nangaral na yung Biblia is also part of the redemption. Part of the redemption is when even Adam tries to save his wife. That is the process. But the main event of the day of redemption, which is the seventh seal, mayroon pong main event na tinutukoy yung prophet at ang Biblia that is in heaven. Yan po yung ating naunawan. Hindi po ako kontra sa when Jesus was nailed on the cross to redeem you and me. Hindi po ako kumukontra. That is also part of the redemption. But the day of redemption, the opening of the book, that is another story. Is specific to yan. Kung lang sa glorified, hindi po ako kumukontra na ako ay glorified na. Bakit? I was transformed from sinner to saint. Pero hindi po yun yung glorified na tinatawag na physical na magiging glorified ako. That is a different story. Huwag natin paghaluin. Otherwise, wala po tayong matututunan. Ayan po. So, ito pa. So, book of redemption pala yung mabubuksan na nandun nakasulat yung ating mga pangalan at isa po yung, ito yung sinabi niya. Kung mabubukin yung book of redemption, yung seventh seal na half hour of silence, and it came from Adam all the way down to all the apostles. Ito na, ano ba yung mga audience? Kung mabubuksan yung book of redemption, sabi ni Brother Branham, nandoon si Adam, mga apostol, propeta. Nobody was found worthy to open the book of redemption. Ayan. Kaya. That which nobody was, and it came from Adam all the way down through all the apostles. When it came from Adam all the way. Yun na po, mabuksan na po yung book of redemption, which is the seventh seal sa written word. Ito, inire-reveal ni Brother Branham po, kasi hindi lang nagalapin. Naipayag na po, klaro, pero magaganap pa po sa kinaharap. Sabi niya, and it came from Adam, all the way down to all the apostles and prophets and everything else, and nobody was found. No, what about that? Nobody in heaven, nobody on earth, nobody that ever lived. Elijah was standing there, Moses was standing all the way, the apostles were standing. All the ones that had died, all the holy men, Job, the Silas, everyone was standing there, and nobody was found worthy, even to look at the book. At ang gusto kong puntusan dito, nandun lahat yung mga apostol at prophet, ibig ko mong sabihin, yan po ay hindi yung naganap noong 1963. Sapagkat wala naman po attendance si Adan doon eh. This is not in line with spirit. Lalo na sabihin nyo na spiritually nandoon. Ako po, hindi po ako naniniwala dyan na sabi kasi ng isang bangaral na naka-encounter ko patungkol dito nung ipaliwanag na niya, sabi niya, spiritually, nandun sa,
Spiritually, nandun din si Adam, hindi mo ba alam? Nasabi mo, naku, hindi pwede. Kasi hindi ganyan po ang katuruan ng predestination. Predestination in the thought of God, kailangan may express maging laman. Hindi po ba? Yung salita ng Diyos. Ito'y magiging obsolete naman eh. Wala na itong kwenta kapag ito po ay naging laman na sa'yo. Kaya masabi ni Brother Abraham, there will come a time. They will contest the Bible, but don't worry, because the Bible became you. That is the perfect po na katuruan ng predestination. The thought of God became Word, and the Word became you. Yan naman po. Pero kung sasabihin po nila na spiritually ang nandoon ka ano 1963, hindi mas bigat po yan na nakakatakot. Kung sabihin niya spiritually, hindi po ako naniniwala. Forgive me, but I don't believe those. Sabi pa doon, nandun daw si Moses, si Elijah, Apostle, everyone was standing there and nobody was where they needed to look the book, let alone take it and break the seals. Sino po ang naging karapat-dapat? Revelation chapter 5, verse 9 to 13, the Lamb in a corporal body. Kailan inihayag? Sino ang nagpahayag? Si Brother Branham, pero magaganap po yan in the future. The same is true, yung same six seal na inihayag ni Brother Branham, pero hindi pa po naganap. Magaganap pa yun po yan sa hinaharap. Yun din po yung pagkunawa ko. Kaya na sinabi ko kanina, yung pagkunawa ko sa e-book, Written Within, and on the backside, Written Within, open in 1963, the backside will be open in the future on the day of redemption. That is what I know. Hanggang sa dumating yung pinakapunindin, hindi na nakasulat sa Book of Redemption. Bakit? Isang bugso ng pananalitalaan ng Biblia yan, pero dalawang kaganapan tulad po ng Malakay, chapter 4. Isang Elias yung nakasulat doon, pero dalawa po yung gumanap na maraming taon ang agwat. Una, si John the Baptist. Pangalawa, si Brother Branham. Ngunit isang basahan. Parang gano'n po yung naunawaan ko sa Revelation chapter 5, verse 1 and 2. Written within, nabuksan na po, lahat yung mga hindi natin nauunawaan, unwritten word or basa, so on and so forth, hindi po ako tutol. It is all revealed. But, how about the fulfillment? Kasi ang alam ko niya, Apostle was standing there, Pastor was standing there. Kung ako lang tatanungin nyo, Pastor Jim was also standing there. But Pastor Jim was sitting here, pero wala na kami. That is my simple understanding. Because that is the greatest day na pinakahihintay ko ng bawang ito sa atin. Ito pa po. Mayroon bang sinabi na the Book of Redemption was sealed with 7 seals? Kaya nga another 7 seals. Ito po. Sinabi ni Brother Branham sa the bridge between the 7 church ages and he saw one sitting upon the throne with this book in his hand. And he saw one sitting upon the throne with this book in his hand. Ito po. And he saw one sitting on the throne with this book in his hand, and his right hand. Think of it now, and then this book was titled Deed of Redemption, and it was sealed with 7 seals. And it was sealed with 7 seals, and the angel came forth, the strong angel proclaiming with a loud voice, who was worthy to open the book? What is that? The same to that, Revelation chapter 5, the book of redemption. Explain po na sinabi doon. Kaya po ito yung paniniwala po namin sa Baguio. 7 seals. The book of redemption also is sealed with 7 seals. As the scripture in the witness within also is sealed with 7 seals, I also believe that the book of redemption, which is the title deed of redemption, was also sealed with 7 seals, and it will be opened in the future. Amen? Yun lang ang aking sapat. Ito, patungkol din ko sa here is the book of redemption.
Here is the plan of redemption. Here is the only way you will ever be redeemed. Yeah. But let him, said the angel, let him. Here is the book of redemption. Here is the plan of redemption. Here is the only way you will ever be redeemed. For here is the title deed to redemption of the whole heavens and earth. Because what I know ang ating unawaan sa redemption is to going back to our original. Because we are already cursed. Kailangan kong maibalik po tayo sa original na plano ng Diyos. Kailangan kong maibalik tayo doon. And kung paano sina Adan, sina Eva at yung serpent ay formal na kinasulan ng Diyos even po sa pagtanggal ng curse po sa atin, kailangan din po magkaroon tayo ng covering na sinabi po ni David sa Psalms chapter 1 verse 5, the gathering, the righteous gathering for the day of redemption. Yun po ang kunti ko pong naunawaan namin po doon sa pacto. Na ganito yung simple plan at book. When the prophet opened in 1963, binuksan niya po yung plan of redemption, at ito pala yung plano niya, nalaman natin na kailangan, ito po yung written within, which is called, nung naihayag na, tinawag na niyang plan of redemption, na ganito pala yung plano niya sa atin, kailangan niya tayong sumudin. Pero it is all parang bahay na mayroon ang plano. One, revealed. 100% po na nire-reveal. Yes, blueprint, correct. Salamat. This is just the blueprint. Sino po yung nagkaya? Ang ating pong blueprint. At the time will come, it will be fulfilled in the day of redemption. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, grieve not the Holy Spirit whereby we are saved until that day. Singular of redemption, which, nung inihayag naman ni John, naging half-hour of. Bakit? Nang layo, in the tribe of Judah, siya na po ang mga ngalan. Kasi siya po yung magbubukas at papakinggan natin po ang ating pangalan. Yun po, yung kunti kong nalalaman, patungkol po dyan, mga kapatid, bakit po magkakaroon ng half-hour of silence? Kapagkat doon po ihahayag ng ating Panginoong Jesus yung ating pong regard at makalangit na pangalan na nakasulat po sa 7 church ages na reward. To whom that overcometh, yan po may mga reward in everything. And that will be happen in the future. Yun po ang ating naunawaan sa 7th seal of the written, it will be in heaven. And naroon po mga kapatid, at purihin ang Diyos. God bless you.